Alala ko lang, siyempre, sabi natin na pag-uusapan yung paghahanda. Paghahanda. So, lahat ng bagay, pinaghahandaan natin yung bagay na yan. Yes, oo. Yeah. Katulad ngayon, Jen, December 23 na, Oy! pinaghandaan ng gobyerno. Pagpasok ng bagong taon, dapat may bagong budget ha? Yes. Pinaghandaan ho yan. Kaya lang ang problema, nung binusisi yung budget, mukhang naghanda tayo, pero mali yung paghahanda. Ha? Kabaliktaran ng tinimbang ka, ngunit kulang. Ayan, Ito tama. naman tinimbang ka, ngunit sobra-sobra. Sobra sa iba, kulang sa iba. Binawasan pa yung iba. Ayun. Oho. Siguro, bago natin ituloy, ha? Oo. Bibigyan lang natin ng glimpse, panaw, ng ating mga babayan. Ano-ano ba yung mga budget na binawasan? Yan! Kasi nasa kamay na ito ng Pangulo ngayon di ba? At tinitingnan ng Pangulo kung ano bang gagawin natin dito, ha? Una, At teka lang, sa magtuloy hindi pa sige. pinirmahan, ano nga, 20 ha? Hindi pa. Dapat pipirmahan. Hanggang ngayon po, hindi pa napipirmahan. 23 na, ha? 8 araw na lang. Oho. O, tingnan nyo kung tama ba na limi-limiin ito ng Pangulo. Oo. Nangunguna dyan at usap-usapan yung tinanggalan ng 74 billion pesos na subsidy ang PhilHealth. Yan. Sabi nila, teka, meron naman kayong pondo pa na hindi nagamit. Oho. Pero ang sabi ng kabilang panig, nasa batas yan ha? Na dapat laging may subsidy. Ayun. Oho. Ang DSWD. Pero walang tinukoy kung magkano Wala naman. Kung ako doon, binigyan ko sige, 1,000 sa'yo. Pwede. At least may importante At least naman may subsidy. na ano mo yung batas. Natugunan diba? mo yung isang batas. Kasi zero. Oho. Yung Pero, DS. pero yun marami ang magkakaibang pananaw doon sa punto na Ayan nga, pinagda. yun nga. Na marami. Magkakaiba. Yes, okay. Sa DSWD naman, Yan. ang ibinigay na pondo, 217.34 billion. Oh. Mababa sa 313.26 billion na panukala ng Kamara at sa 226.67 billion sa ilalim ng National Expenditure Plan. Ayan. Ibig sabihin, meron ng talagang pondong proposal. Hinihingi ng DSWD, yes. Kasi Kaya yan lang, pinipresent nila nung nag-BICAM, Oo. nagtataka sila bakit biglang bumaba. Nabawasan pa. Oo, yun namang Department of Health, Oh. bumaba ng 273.72. Ang request nila ay magkano dapat? Mas mababa. Hindi ko kasi maintindihan yung pagkakalagay dito. Oo. basta mas mababa. Doon sa hiling nila, ang inaprubahan, mas mababa. Okay. Oo. Binigyan lang sila ng 247. Hindi, kasi ang talagang proposal na ng ay 273. 273 na Minus 247. Okay. Yun. Oo. Yung DepEd. Yan, ako yan, oo. Oo. 737 billion. 737. Naging 748. Hindi, dating 748, naging 737. Ayun nga binawas na, 12 billion. So, Yung 10 billion tungkol sa computerization, etc. Oh. Okay. yung AFP pa lang, laki ng ibinawas. 5 billion ang ibinawas, ha? Sa AFP modernization. Alam mo, merong ibang mga sumasama ang loob dyan, ha? Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Sabi nyo, nakita nyo na anya, binigyan tayo ng 350 subsistence allowance per day, ha? Sa mga sundalo. Pero ang ating national budget, binawasan naman ng malaking... Ibig sabihin, parang... Ang umiikot na salita ngayon sa AFP Nason, para anya tayong pinritos sa sarili nating mantika. Ewan ko, ha? Bakit pinrito? Kasi mantakin mo, binigyan ka ng 350. Oo. Tapos tinanggalan ka ng ilang bilyon. Diba? Okay. Hindi, parang ang dating nun, yung ibinigay mo sa amin, kinuha mo. Teka lang, parang kung lilimi-limiin mo, mayroon talagang maipupunan, Son, di ba? Tuwang-tuwa na tayo doon sa sinabi ng iba na, salamat, thank you, 300, magiging 350 na yung kanilang subsistence allowance, di ba? Nadagdagan sila ng 150 ata. Di tuwan-tuwa yung mga sundalo. Pero nung nakita naman yung kanilang hinihinging budget, magkano binawas? Natira ang binawas 5 billion Ayun, kita mo. 5 bilyon ang ibinawas sa kanila. Sa modernization plan. Ay, doon nga, di ba? Kaya ang sabi ng iba, yung mga retiradong general, dapat ba tayo matuwa o dapat tayo mag-isip na mabuti ano ginawa sa atin? Well, yun lang po naman nagsisirgulong mga kaisipan ng ilang sundalo. Diba? At tapos, pag titignan nila,
maiinggit ka dun sa ibang mga tinaasan dyan eh, ha? Yan na. Number 1, DPWH. 1.113 trillion. Mas mataas sila kasi laging comparison yan, Nelson, ay DepEd. Ang totoo, dapat DepEd ang pinakamataas eh. Pero hindi ko alam kung anong paliwanag nila. Bakit naging DPWH umabot na 1 trilyon mahigit. Samantalang ang DepEd, 700 billion lang. Dati namang nasa trillion na yung budget ng DPWH last year. Kaya lang, kalahati lang doon ang nagamit nila. Ayun na nga. Oo. Hindi nila Hindi. nagamit talaga. Tapos ang Kamara, itong tinitingnan nila eh, na naging 33.67 billion mula sa 16.345. So ang request nila 16 lang? Oo. Nagdagdagan pa, naging 33? 33. So almost times 2? Oo. Wow, jackpot! Ang Senado, mula sa 12.83, naging 13.93 billion. Naragdagan din. Ng halos 1 billion. Ay, kasi nga naman, 24 sila versus 300 plus eh. Oo. Di ba? So, yung dalawa, parang nagkasundo. Sige, sa atin na lang ilagay ang mga ibabawas. ganon? Di ba? Kasi parang nagtanggal ka sa iba, pero nilagay mo sa sarili mo. Aywan ko lang. Alam mo, sa usapan ngayon, sa likod ng entablado, yung mga miyembro ng BICAM, Nelson, ha? Mukhang ngayon natin nagkakasisihan, ha? Bakit? Nagkakaturoan. Bakit kasi? Kaya parang, nga. Akala ko ba sabi niyo okay na yan? Akala ko ba pipirman agad ang Pangulo? Okay na to sa Pangulo. Eh, bakit kasi biglang ayaw? Kasi ganyan eh. Ang problema, ang punching bag nila ngayon, hindi nila may turo yung mataas eh. Ang punching bag ngayon, yung leader ng Kamara. Kasi siya ang lagi na pagbubuntunan ng galit eh. Sino pa ba? Ay, na nga, di ba? Yaman din lamang ikaw lagi na akuin mo na lahat. Ikaw na. Ewan ko lang ha, kung aalma ngayon. Kasi yun ang nagsisirkulo din na ganun ba? doon sa 24 na miyembro. Kasi 12-12 yan eh. 12 representante ng Senate, tsaka 12 representante ata ng Kamara. Ay ngayon, ganun na. Naku po. Ano na nangyari ngayon? 23 na, hindi pa napipirmahan yan. Ano kayang gagawin niyan ng presidente? Di ba? Yan, naku. At yan sinasabi natin na... Iimbestigahan natin ng Quadcom yan. Ipatatawag yung mga miyembro ng BICAM. Delikado ka. Pwede kaya gawin yun, ano? Kasi bigla nagkagulo sa BICAM eh. At kung ako si Kong Paduano, Tatawag yan. Your Honor, I move. Pero galit na galit dyan. Galit na galit dyan yung mga retiradong general. Ay, mamaya, babasahin natin. Naku, Mamaya, nagpapanting ang tenga eh. Kumbaga, nagpupuyos ang damdamin ng mga retiradong Kung general. makikita lang nila siguro si Paduano, kung maghaharap lang sila sa... Bawalan, naglalakad. Nagkaharap, nagkasalubong. General, ano? Naku po. Ano na mangyayari, no? Baka sabihan, punitin ang ating sidula! So ano pa, Senado at saka Kamara, dagdag pala sila? Yung tatlo. Yung tatlo pala na yun, ang nakajackpot dyan sa mga binawas na yan. Kasi nananatiling intact yung ating budget, di ba? Parang 5 points. Yes, yung total. Yung total. Hindi naman pwede nilang bawasan yan eh. Pwede lang yan, medyo i-align mo ng konti. Bawas ka dito, dagdag mo sa kabila. Bawas sa kabila, dagdag dito. Pero sa kabuuan yun na yun. Yun na po yun. Kaya lang mukhang nagkamali nga sila doon sa ilang binawasan dyan. Biruin mo, TOST, binawasan. Department of Agriculture. Yan, laki din ang binawasan ng agriculture, ha? Tapos DepEd, yung tatlong lang na yun eh. Ha? Huwag na nating isama muna yung PhilHealth. Kasi nga, magkakaiba yung pananaw dyan at mukhang... Yung PhilHealth medyo contestable talaga yun. 50-50. Debatable. 50-50. Kaya lang yung tatlo, mukhang dun talagang may problema. Ha? Tsaka yung, di ba, sabi nila, DSWD pa pala. Ayan, tsaka yung yung sa budget, hindi naman naaprubahan yung AKAP eh. Pero sa BICAM, pumasok. Bigla nagkaroon. Kasi ang unang kahilingan, 36 billion, well, hindi na-approve yung 36. Ang na-approve po, 26, pero meron pa rin. 26 billion pa rin ang ibinigay sa kanila. Di ba? Ganun ba? Ano ang nangyari? Akala ko ba naninindigan ng Senado noon na talagang walang akap? Yun nga. Yakapan, meron siguro. Katulad nitong sina Precious. Sinong Precious Si Maki.
Mga pamangkin ko to eh. nanonood ba sila Baka ito ngayon? nagyayakapan. Dahil wedding anniversary nila ngayon. Andyan sila sa San Fernando, Pampanga. Yun! Yan ang akap. Happy wedding anniversary. Oo. Pero ang akap na yan, walang budget. Ha? Cost cutting ba yan? Cost cutting. Oo, Yun nga. Yan ang sinasabi natin, Jen. ha? Oo. Patatapos ang taon, pero yan ang, kung sa Pilipinas, sa gobyerno, ito ang malaking paghahanda nila, yung budget. Yun. Di ba? Ngayon, mas malaki po ang problema natin kung magkakaroon tayo ng reenacted budget. Di ba? Meron na lamang tayong 8 araw. Actually, sa Kamara at sa Senado, minadali yung pagdinig ng budget, Nelson, di ba? Kasi talaga ang target nila, by December 20, mapirmahan ng Pangulo. Oo. Again, doon sa baba, wala tayong masisisi, Nelson, ha? Oo. Mukhang maayos sa baba. Mukhang doon talaga sa BICAM. Nagkaroon ng hindi kawasay... ano ba ang nangyari talaga? Hindi ko maubos maisip eh. Ayun nga. Di ba? Hindi, kung tayong dalawa, Jen, Oo. na wala sa BICAM, hindi natin maintindihan paano nangyari, eh si Senador Amy nga nandun eh. Ayun yun Di ba? ba? Oo, Eh, ang totoo. sasabi, ba ano naman nangyari? Para kami nangangapa sa dilim, di ba? Oo. Parang hindi nila alam talaga kung paano nangyari yun. Totoo. Sa lahat ng mahirap nangangapa ka sa dilim eh. Oo. Baka makapa mo kung hindi masangsang ang amoy. Di ba? Ako dapat, alam mo, sa pagkakataon ito Oo. mukhang tahimik na tahimik si Senador Chis Cordero, ang sa ating Senate President. Oo nga, no? Senator Wala siyang Chis. kakibo-kibo ngayon, Bakit ano? tayo mo nga, sana... Eh dati, pinagtatanggol pa niya yung tinanggalan nila yung DepEd eh. Yun, no? oo. Pero nung nagsalita yung DepEd, hindi ho totoo. Hindi namin nagamit yung computerization program fund na yan. Oo. 91%, 10% talaga yung natitira. Yun na nga. Mukha mula nun, nanahimik na sila. Nung nasoplan sa ni Yusek Oo. Jennifer, ano ba yan? Oo. Sibilya. Yes. Yusek Sibilya. Oo. Yun, hindi pala Jennifer Sibilya. Artista Artista ata yun. yun, No? oo. Basta si Yusek Sibilya. Hindi po, ito na ho yan eh. Yan. Out of 30 billion ata sa 2 taon, parang natitira, 2 billion na lang ata natitira nilang budget. At sabi nila, yung utilization rate nila, 90 plus. Ang DepEd pala, ang may pinakamalaking utilization rate, Nelson, di ba? Oh, yes. Kasi hindi mo pwede talaga tipra ng DepEd. Hindi. Diba? At saka talaga, gumagastos yan. Kasi una, sa mga teacher, Yan. at Pampasweldo pa lang eh. operational kasi, di ba? Oo. Hindi po pwede tipra yung teacher eh. At saka mga eskwelahan. Hindi katulad ng DICT. Ayan, naku. Isa sa pinakamababang utilization rate. Nasa Mo yan. 30% lamang. Oo. Patapos na ang taon. At sa lahat, mula nung itayo, Nelson, Oo. mula nang itatagpo ang DICT, sino man ang nanguna dyan, Oo. hindi ko po lubos maisip ko paano napakababa po ng inyong utilization rate. Tama yung maging matipid. Oo. Diba? Tama ho yun. Pero, meron din hong sobrang pagtitipid eh. Diba? Lagi kong ibigay na halimbawa dyan, Nelson, sa isang pamilya, tay, di ba, patapos ng taon, tay, ang laki na natipid natin, 1 milyon ha. Naku po, oo. Bakit po wala si nanay? Andun na sa ospital, anak. Bakit po? May ulcer, hindi nakakain ng 1 taon. Si ate po nasaan? Ayun, naghihilahod. Wala man lamang vitamin. Di ba? Hindi tama ang pagtitipid. Di ba? yun. Yun ang ating sinasabi, Udo. Tama yung magtipid. At saka ang budget kasi, Jen, Oo. kaya ka binigay ng budget, kasi nagprograma ka ng mga gagawin mo. Di ba? Oo. Hindi naman bibigyan ka ng budget at pepersahin ka na o gawin mo yan. Ikaw ang nag-propose yan eh. Ayun naman. Ito pong gagawin namin. 1, 2, 3, 4, 5. Ito pong mga budget na kailangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oo. Ito lang ang ginawa mo. Ibig sabihin, hindi mo nagawa yung trabaho mo, di ba? Noong hinaharang yan, galit na galit ka. Di ba? Nung hinaharang ng mga mababatas at yun ay pinadadaan sa matinding pagbusisi, galit na galit ka. Nung inaprubahan naman, ayaw mo namang gastusin. Yeah. Di ba? Sino nga ba, di ba yung DICT secretary, yung bago, sabi niya, agash. Agash pa rin kanyang reaction tama. Ganun pa yung sabi niya. Oo, last year yan. Oo. Nung dinedepensahan nila yung budget for 2024. Kasi yung pinaltan niya, 25% lang yung utilization rate. Kaya nung siya umupo, sabi niya, agash. Agash? Anong nangyari? Pag-akuan niya, nandyan. Yan. Pag-akuan niya, nandyan. 3 months pa lang. Oo. Ubos yung 50% ng pondo namin. Hanggang ngayon po. 30 lang. Percent. 3 taon na ata siya sa kanyang posisyon ngayon. Ganun din pala ang problema. Ay, kung ikaw maagasan ako sa iyo. Ay, naku. Ang kanila palang paliwanag ng mga nakakaraan dyan, Oo. ay dahil bagong tayo pala yung opisina nila.
Kaya ganon. low utilization. Eh ngayon, lumang-luma na. Di ba yung sa may UP yan? Dito sa may Ermin Garcia? Taon-taon kasi ganun mababa Ay, nako. Anyway, ngayon, ang tanong natin dyan, ano gagawin ng Pangulo? Kasi sinusuri ito, no? Meron na lamang pong, ngayon, sabi natin, tapos na araw ngayon. E di, 7 araw na lang. Bukas wala pang pasok, 24 Oo. Pero ito naman pwede naman gawin kahit walang pasok sila ha? Ganon? Oo, on their own pwede. Lalabayan ba ni Executive Secretary Lucas Bersamin yan? Dapat lang. Ganon, kasi ang tanggapan ni Secretary Bersamin, Executive Secretary, ang tututok dyan, Nelson At saka yung kanyang mga kasama. Si Jomar Canlas kaya magpupuyat din Oo, yan. sanay sa puyatan yan. Yusek Nakasama Jomar ko Canlas hindi yan yan ay isa sa pinakamasipag na pagka binigyan mo ng trabaho, hindi yan hindi niya titigilan niya hanggang hindi natatapos. Pero ito, pambansang budget itong tututukan nila. Di ba? Kuya Jomar, paano ito, no ha? Pagka bukas, tapos sa susunod na araw, 25, ewan ko na lamang kung magpupuyat pa rin ba sila niya? Oo, kayang-kaya nila yan. Ganon? Di 26, magpupuyat pa rin? Magpupuyat yan. Ay, naku po. Talaga naman, paano? Sana. Kasi sabi nga po natin, pagtungtong po ng Enero 1, at tayo po re-enacted budget, mas malaki pong problema kakaharapin ng bansa natin. Kasi hindi yun yung nakaprograma Yan. At hindi yun ang mga pinagplanuhan. O kaya naman, gaya ng mayroong pagkakataon na magkaroon tayo ng re-enacted budget in 3 months Di ba parang na late, na-aprobahan natin ang budget noong January, February, March, at saka lang na ipatupad yung bagong budgeting natin. Di ba? Yun po ang ating sinasabi. At sana po naman ay maihabol. O kaya naman, isang option dyan, line B2. Di ba? Yung mga Kasi pwedeng gagawin ng Pangulo. Ito, hindi mo na ito. Baka sa kabuuan, magkakaroon ng... Pero sabi kasi, mayroon ng naunang statement ng Pangulong Bongbong, ayaw niya ng line B2 Sinabi na nga niya yun. Oo. At gagawin daw nila ng paraan na hindi ila-line B2.